Ang stress at depression ay hindi talaga nanggagaling sa buhay, kundi sa iyong isipan. Narito ang 7 paraan upang hindi ka na muling ma-stress o ma-depress. Number 1. Kontrolin ang kaya mong kontrolin. Huwag mong sayangin ang oras sa bagay na wala sa iyong kapangyarihan. Ituon ang pansin sa iyong aksyon, hindi sa resulta. Number 2. Asahan ang hirap. Hindi madali ang buhay. Kung handa ka sa hamon bago ito dumating, wala nang makakaalog sa'yo. Number 3. Pamahalaan ang iyong reaksyon. Hindi ang pangyayari ang nagdudulot ng stress kundi ang tugon mo rito. Manatiling kalmado, manatiling may kontrol, manatiling makapangyarihan. Number 4. Yakapin ang katahimikan. Lumayo sa ingay. Ang araw-araw na pag-iisa ay nagpapalinaw ng isipan at nagpapalakas ng focus. Number 5. Gawin ng kaunti pero mahusay. Nakakapagod ang sobrang gawain. Piliin at pahalagahan ang pinakamahalaga at doon mo ibuhos ang iyong lakas. Number 6. Magpasalamat. Mas marami kang tinataglay kaysa iniisip mo. Ilipat ang focus mula sa kakulangan tungo sa kasaganahan at mararamdaman mong gumagaan ang buhay. Number 7. Tanggapin ang kamatayan. Memento mori, Latin na salita. Maikli ang buhay. Huwag nang magpa-stress. Simulan mong mabuhay. Ang buhay ay laging may kasamang hirap at hindi natin makokontrol ang lahat ng bagay. Ngunit kapag natutunan mong ituon ang isip at lakas sa bagay na kaya mong kontrolin, kapag marunong kang maging kalmado, magpasalamat, at tanggapin ang katotohanan ng kamatayan, mas magiging magaan ang iyong pakiramdam. At huwag kalimutang magdasal araw-araw. Kadalasan hindi ito napapansin ng karamihan, pero kapag na-master mo ang 7 tahimik na gawin na ito, mag-iiba na ang trato nila sa'yo. Nire-respeto ka na dahil alam mo na ang kalikasan ng tao. Una, umalis sa silid ng hindi nagpapaliwanag. Hindi mo kailangang humingi ng pahintulot o magpaliwanag ng presensya. Ang katahimikang iyon ay kapangyarihan. Ikalawa, ang hindi tumatawa kapag lahat ay tumatawa. Hindi mo kailangang magpanggap. Ang tensyon na nililikha mo ay anyo ng dominasyon. Ikatlo, ang hayaang manatili ang katahimikan. Sila ang nagmamadaling punuin ng espasyo habang ikaw ay nanonood lang. Iyan ang kontrol na bihira. Ika-4, ang pagtangging magsalita ng sobra. Habang sila'y nagsasalaysay ng lahat, ikaw ay hindi. Ang misteryo mo, nagiging awtoridad. Ika-5, ang hindi pagpansin sa maliliit na kawalang galang. Walang reaksyon, puro paglayo. Ang katahimikan, mas masakit kaysa salita. Ika-6, ang pagmamasid bago magsalita. Nakikinig ka, nagkakalkula, at kapag nagsalita, may bigat at epekto. Ika-7, ang pag-alis sa kalagitnaan ng usapan. Kapag sa oras na maramdaman mong hindi ka iginagalang, walang babala, walang emosyon, basta lumayo ka lang. Ang katahimikan ay hindi matitinag. Doon nagsisimula ang respeto kapag natapos ang ingay. Ang respeto ay nagsisimula sa pag-unawa sa tao. Lahat ng kilos at emosyon ay may pinagmumulan. Bakit tayo natatakot, nag-aalala o naghahangad? Heto ang 7 punto kung paano lumilitaw ang takot at pag-aalala sa mga tao. Mula sa libro ng Ang Lihim ng Kalikasan ng Tao. Day 10. Una, ang takot ay galing sa sobrang pagnanasa. Natatakot ka dahil iniisip mong may makukuha ka sa isang tao tulad ng pag-ibig, yaman o pagtanggap, at dahil dito natatakot kang mabigo. Pangalawa, natatakot ka dahil iniisip mong may mawawala. Kapag masyado mong pinahahalagahan ang bagay o tao, mas malakas ang kaba na baka hindi mo ito makamtan o mapapangalagaan. Pangatlo, ang kawalan ng kumpiyansa ay humahantong sa perpeksyunismo. Ang hindi pagtitiwala sa sarili ay humahantong sa labis na pag-iingat, pagpapaliban, at takot magkamali. Pang-apat, may ilusyon ka ng perpektong sarili. Iniisip mong dapat lang kumilos kung siguradong maganda ang resulta, kaya nauuwi sa pag-aalangan at sobrang pag-iingat. Pang-5, ang susi ay pagtanggap at pagbitaw. Bitawan. Kahit wala na, mabubuhay ka pa rin. Kapag tinanggap mong hindi mo kontrolado ang lahat, gumagaan ang loob at nababawasan ang takot. Pang-6, kapag bumaba ang pagnanasa, bumababa rin ang takot. Tulad ng kasabihan, ang taong walang pagnanasa ay hindi natitinag. Ang taong hindi nakakapit sa labis na pagnanasa ay hindi madaling matitinag o mangamba. Pang-7, huwag mong akuin ang emosyon ng iba. Kapag masama ang mood ng isang tao, hayaan silang harapin iyon. Hindi mo responsibilidad o kontrolado ang emosyon nila. Ang aral, kapag sobra ang pagnanasa, dumarating ang takot. Ngunit kung kaya mong tanggapin ang anumang resulta, nagiging malaya ka. Ang payapang isip ay mas makapangyarihan kaysa anumang takot. Alamin ang pinagmumulan ng takot, pag-aalala, at pagnanasa sa isip ng tao. Tuklasin ang sagot sa lihim ng kalikasan ng tao, isang libro na magpapalaya sa iyong kalooban. Kumuha ka na ng kopya bago ka palamunin ng iyong takot at pag-aalala.
Dahil minsan isang libro lang, sapat na upang maunawaan ang kalikasan ng isip at mahanap ang tunay na lakas sa sarili.